Maraming salamat doon sa napakagandang introduction, Brother Ben. Magandang gabi po sa bawat isa. Uy naman. Good evening. Okay, sorry po, English pala kayo. Napakaganda po ng mga mensahe natin at ngayon, unang linggo po ng March. First Sunday po ng March. At may panibago na naman po tayong pag-aaralan o tema, Destined to be like Christ. Ito po yung pag-aaralan natin sa buong Marso, sa buwan po ng Marso. At napakaganda po ng ating pag-aaral tungkol naman po, yung topic po natin ngayong gabing ito ay para po yung be like Christ in His love. Kung paano po tayo ay itinalagang maging katulad ni Kristo. Maging katulad ni Kristo sa kaniyang pag-ibig. Sino po yung nakakaranas na nito? Na nagiging katulad na ninyo si Kristo sa kanya pong pag-ibig. Pag-aralan po natin, Kaya nga po dito sa Romans chapter 8 verse 29 to 30, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brothers and sisters. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Salamat po, Panginoong Jesus, sa gabing ito, na kami po ay dinala ninyo dito, Panginoon Diyos. Iningatan po ninyo at wala pong nangyaring masama sa amin. Maraming salamat sa mga pangangatawan po namin na binigyan mo ng kalakasan at pinagaling mo sa lahat ng mga uri ng karamdaman. At salamat din po, Panginoon, sa kalayaan, doon sa mga humihingi ng kalayaan, sa anumang pong uri ng mga bisyo, Panginoon, sa mga karamdaman, Panginoon Diyos, Panginoon, yung kapayapaan sa bahay, sa tahanan, sa relationship, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. At alam po namin, anuman po ang kahilingan ng aking mga kapatid, Panginoon, sa gabing ito, binigyan mo na ng katugunan. Sabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, kami po ay lumapit sa inyo. Pumunta kami sa inyo, Panginoon Diyos. At aming Panginoon Diyos, idulog sa inyo anuman po ang mga kabigatan namin sa aming mga puso at kami po ay magkakaroon ng kapahingahan. Panginoon, maraming salamat po. Malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. At muli, Panginoon, aking pong nire-rebuke, tinatalian ang espiritu ng distraction, Panginoon Diyos. Yung mga hindrances na inilalagay ng kaaway sa aming kaisipan upang hindi kami makapag-focus, Panginoon, sa iyong salita. Ang lahat ng ito, in the mighty name of Jesus, aking po, Panginoon Diyos, tinataboy, tinatalian sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Panginoon, malayang-malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang salita mo ang siyang magiging salita ko. At lukuban mo po ako, Panginoon Diyos, ang bawat isa't isa sa amin ng iyong banal na Espiritu Santo. Salamat po. Maraming salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ito pong Romans chapter 8, verse 29 to 30, nagkakaroon po ito ng mga malalim na talakayan dahil po doon sa salitang predestined. Ang mga Calvinist, ang sabi po nila, ang pananaw daw ng mga Calvinist na ang Diyos ay soberanong nagtatakda kung sino ang maliligtas at kung sino ang mapapahamak. Kung ganyan po ang ng Diyos, ang kanyang mga yung kanyang gagawin, o yan po yung natin, itinalaga sa atin. Kaya ba natin questionin po ang Diyos? Ang sabi kasi ng salita ng Diyos, yung mga sikretong mga bagay para sa Diyos. At huwag na po natin pakialaman. Kasi dito po, sabi diyan, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Yung foreknew po dito, yung malaman, sa una pa lamang,
Alam na ng Diyos kung sino po yung nakalaan o nakatalaga, predestined to be conformed to be the image of His Son. Tayo pong lahat ay naranasan natin ang kaligtasan ng Diyos. O tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus bilang sarili nating tagapagligtas. At naranasan po natin yung kaligtasan na yan. Tama po ba? Naranasan na ho ba ninyo yung kaligtasan? Kaya nga, kung ikaw ay ligtas, dapat, po ang sabi? To be conformed to the image of His Son. Dapat tayo ay maging kamukha ng anak ng Diyos. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tama po ba? Baka kukunti lang pala yung nagko-confirm. Konti lang yung gustong matulad kay Kristo. That He might be the firstborn. Yung firstborn po dito, ang sinasabi, yung firstborn, among the dead. Yung resurrection po, mabubuhay na muli. Kaya po, kung tayo po ay naligtas na, dapat po, na malaman natin sa sarili po natin, na dapat sa ating kaisipan po, tayo po ay maging katulad ni Kristo. Amen po ba? Kaya po ang sabi dito? And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Yung justified po dito, just as you did not commit sin. Ganyan po tayo, na justified. Ganyan po tayo, nilinis ng Diyos. Parang wala tayong nagawang kasalanan. Kaya nga po dito, makikita natin na ang Diyos, alam niya, noong una pa man, na si Eva at si Adan. Si Adan at si Eva. Hindi ba inilagay niya yan sa Garden of Eden? At doon sa Garden of Eden, kinumpleto niya po lahat yan. At ang isa lamang na pinagbilin po ng ating Diyos, huwag nilang gagalawin o hihipuin o kakainin man yung bunga noong punong nasa gitna, yung tree of knowledge of good and evil. Yun po yung pinagbilin niya. Binigyan niya rin ng free will si Adan at si Eva. Hindi niya po ginawang robot. Hinayaan niya po na sila ay pumili. Magdesisyon. Kaya nga, dito po makikita natin na ang salitang predestination o nakalaan na, ang malalim na debate po ito na sa kapulungan po ng mga Kristiyano na ang may nakalaan ng papupunta ng impyerno at langit. Totoo po yan. Pero ito naman po yung kagandahan, yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan po niyo, lagi po niyo naririnig sa akin. Si Adan at si Eva, sila na po ang nagkasala. Pero sino ang gumawa ng paraan para hindi po tuluyan na mapahamak ang tao? Sino po? Sino po? Ang Diyos. Di ba? Ano ang ginawa ng Diyos? Hindi ba ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak sa John 3:16? Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man yung maniniwala o sasampalataya kay Jesus, hindi po siya mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tao na ang nagkasala, pero ang Diyos ang gumawa po ng paraan para hindi tayo tuluyan na mapahamak. At binigyan niya pa tayo ng napakaganda pong regalo. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga po, yung free will na yan, yung malaya po tayong magdesisyon. Katulad po ngayon, malaya po kayong nagdesisyon. Wala pong nagtulak sa inyo na para kayo ay pumunta dito, magsimba. Dinesisyon po ninyo yan. Tama po ba? Hindi po siguro sinabi na pinrogram ng asawa po ninyo o ng mga magulang ninyo, sa gabi ng March 1st, fourth service, pupunta ka, dadalo ka sa service. Ikaw mismo ang nagdesisyon yan. Yan po yung free will.
Kaya nga po, ang tao, wala siyang pwedeng idahilan hinggil sa kaligtasan. Hindi niya masasabi na, bakit ako naririto sa impyerno? Kung pupunta ka sa impyerno, maski po yung nasa impyerno. Wala po silang dahilan para sisihin po nila ang Diyos. Bakit po? Ano po ang sabi ng Romans chapter 1 verse 19? For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. Verse 20, ano po ang sabi? Basahin ko po muli sa Tagalog yung verse 19. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Verse 20, mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. Kung matatandaan po ninyo yung mga naituro po ng ating senior pastor, kahit po yung mga nasa kabundukan na hindi pa po inabot ng maganda o mabuting balita, wala po silang pwedeng idahilan na wala pong nagsabi sa kanila na merong Diyos. Dahil po yan, kung pupuntahan po natin, pag-aaralan natin sila, sa puso po nila, alam nila, may sinasamba po sila. Meron silang tinatanaw na creator. Pag tumitingin po sila sa itaas, alam nila merong isang makapangyarihan na Diyos na lumalang dyan. Yun pa lang po. Kaya yan po yung sinasabi ng Romans chapter 1 verse 19 to 20. Ano pa po ang sinasabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng iniakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kalooban. Ano po? Makapagsisi at, sa tumalikod po sa kasalanan. Yan po yung pamamaraan ng Diyos. Ano po? Sabihin po natin na binigyan po tayo ng pagkakataon. Kung halimbawa po, itong lugar na ito, dito po sa kapulungan natin, binigyan tayo ng pagkakataon na makaligtas po tayo. Ano po? Yan ang pintuan na susunog. Alam natin, dyan, makakaligtas po tayo. Ano po ang dapat natin gawin? Mananatili na lang ba tayo na walang gagawin? Hindi ba tayo pupunta dyan sa pinto na yan, maghahabulan po tayo para po tayo ay makalabas, para hindi po tayo masunog? Tama po ba? Kaya nga binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos. Para po kung tayo, alam mo sa sarili mo, ako pa ata ligtas, ako pa ata siguradong ligtas. Pero nakakarinig ka ng mga salita ng Diyos, ano po yung dapat mong gawin? Meron kang free will? Magpapatuloy ka ba sa kasalanan? O pipiliin mo yung mga kautusan ng Diyos? Yung mga katuruan po ng Diyos. Alam po ninyo, napakalalim po nito. Kaya nga po dito atin pong mapag-aaralan pa. Nung si Eva at si Adan po, nasa loob po sila ng Garden of Eden. Sila po ay walang saplot. Ang pinakasaplot po nila doon, yung righteousness at yung glory ng Diyos. Kaya po hindi nila nakikita yung sarili nila na sila po ay walang saplot. Yung glory, yung righteousness ng Diyos, nagniningning po sila. Subalit noong panahon po, noong mag-disobey na sila, nawala na po yung glory, yung righteousness na nakabalot sa kaya nagtago po sila. Humanap po sila ng pantakip sa kanilang mga sarili. Hindi ba hinanap sila ng Diyos? Kung nasaan po sila at doon nagturuan na po sila, silang dalawa. Kasama na si Satanas. Kaya po dito makikita natin, yung glory na yun nawala po sa kanila. Kaya ang Diyos po, kapag siya po ay nagdesisyon, all-knowing po ang ating Diyos. Sino po ang naniniwala? Alam niya kung anong ginagawa. Noon pa man po, alam na niya.
Ano po? Binigyan niya nga ng free will sila Eva at si Adan na pumili kung ano yung tama at yung mali. Pinili po nila, ano ang pinili nila? Yung sarili nilang kagustuhan. Masisisi mo pa ang Diyos doon? Hindi. Malaya silang pumili. Hindi sinabi ng Diyos sa kanila, o sige, piliin ninyo yun para magkasala kayo. Ang sinabi nga, huwag ninyong gagalawin yan, nihipuin. Ano po? Yun ang utos sa kanila. Pero nang ibabaw po yung pagnanasa ng laman kila Eva at kay Adan. Kaya nga po, yung Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nawala po yung glory kila Eva at kay Adan. Kaya nga, ang Diyos po ay holy, righteous and just. Hindi po pwedeng magsama ang masama at ang mabuti. Kaya nga, inilabas sila sa Garden of Eden. Pero yung sinabi ko kanina, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para itong ninuno nating ito. Hindi po sila dediretso hindi tayo dire-diretso sa impyerno. Ang Diyos pa rin po ay napakabuti. Mabait po ang Diyos. Kaya po tayong lahat, noong makilala po natin ang ating Panginoong Hesukristo, tayo po ay destined to be like Christ. Tandaan po ninyo yan. Dapat namumuhay po tayo doon sa nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Makita po sa atin kung sino si Kristo. Amen po ba? Kaya nga kakaiba nga tayo eh. Iba tayo. Tayong mga born again. Tayo pong nakaranas na kung paano tayo binago o paano po na born again yung espiritu po natin. At itong katawan po natin ito, dito po nagmamanifest yung mga, yung bunga ng salvation. Kaya nga, alam po ninyo, kung titignan lang po ninyo ang sarili ninyo, papansanin ninyo ang sarili ninyo, bakit ngayon eh? Bakit ngayon? Ganito ako. Dati, masungit ako, pero ngayon, napakaamo ko, napakabait ko. Bakit? Bakit po? Yan yung bunga ng salvation ng kaligtasan. Diyan nakikita po si Kristo sa atin. Kaya nga, be like Christ in His love. Lalo na itong pag-ibig na ito. Pag-aaralan po natin yung pag-ibig. Kaya nga, be like Christ in His love. Number 1 po, yan? Love unconditionally. Parang dito lang po ata yung nakakaranas ng nagmamahal na walang hinahanap na sukli o unconditionally. Naranasan na ho ba ninyo ito yung magmahal ng unconditionally? Mahirap bilang tao. Kapag wala sa iyo ang ating Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu, hindi po natin magagawa yan. Kaya nga po ako lagi kong nababanggit, yung Romans chapter 12 verse 1 and 2, napakatindi po niyan. Yung matransform, ma-renew yung ating kaisipan, at huwag na tayong mag-conforme, sumunod sa takbo ng mundong ito. Kasi nga, Kristiyano ka na, born again ka na, nabago ka na. Kaya yung pag-ibig sa iyo, hindi yung pag-ibig ng mundo ang naghahari sa iyo, kung hindi yung pag-ibig ng Diyos. Dahil yan po yung tunay na pag-ibig yung nagmula sa Diyos. Kaya yan dapat ang makita, mag-manifest po sa atin. Love unconditionally. Sabi po diyan. Sa Matthew chapter 5 verse 43 to 48, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Subalit ano po ang sabi ng Diyos? But I tell you, sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Sa ating pong pananaw, madali ba o mahirap? Bilang tao, yun totoo. Yun totoo. Mahirap o madali? Mahirap.
Pero tayo po ay bagong nilalang na eh. Diba? 2 Corinthians 5:17. Pagkatapos, itong katawan na ito ang templo ng banal na Espiritu. Ano ba yung fruit of the Spirit? Unang-una, ano po yun? Love. Kaya nga po, itinuturo po sa atin kung paano tayo magmahal na walang kondisyon. Ano po? Kung tinanong ko po kanina, mahirap o madali? Mahirap. Ano po? Kung sa pananaw po natin bilang tao. Pero ano po ang sabi ng Ezekiel chapter 36 verse 26? I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone, sabi po diyan, and give you a heart of flesh. Sa verse 27 po, ano rin po ang sabi? And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. Naunawaan ho ba natin? Sa tao po, tayo, sa pananaw po, hindi natin talagang magagawa na magmahal po tayo ng walang kondisyon. Mahihirapan po tayo. Pero binigyan po, nilagay po sa atin, ano po ang sabi niyan sa Ezekiel 26, I will give you a new heart. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Yung pusong malambot, yung pusong masunurin. Ano po? And put a new spirit. Alam po ninyo kung talagang, pag hindi po na born again talaga yung spirito po natin, hindi natin magagawa ito kahit na Kristiyano na tayo. Kaya nga ang dami pa sa atin, sa kasalukuyan, nahihirapan mag-forgive. Ano ba ang sabi ng John chapter 1 verse 12? Sino yung mga tinatawag na mga anak ng Diyos? Yet to all who did receive, tinanggap po ba ninyo si Kristo, si Jesus? Yung nasa puso po ninyo, tinanggap ba ninyo? Yan po yung malaking katanungan po natin. Pwede po tayo, araw-araw, magsimba po tayo, naririto tayo. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Nasa sa atin po yan. Kaya nga may free will po tayo. Ano po? Tinanggap mo bang tunay si Kristo sa puso mo? Ano pa ang sabi? To those who believe, naniniwala ka ba? Nananampalataya ka ba kay Kristo? Sa kanyang pangalan. Kung ginawa mo yan, He gave the right to become children of God. Meron ka kanyang karapatan para ikaw ay tawaging anak ng Diyos. Kaya ang isang anak ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay nasa sa Kanya. Kaya pwede niyang gawin, na siya ay umibig na walang kondisyon. Naunawaan ba natin? Ano po? Sino po yung may mga tenga? Makinig kayong mabuti. Hindi po tayo katulad ng mga estatwa na mga may tenga pero hindi tayo nakakarinig. Pakinggan po natin mabuti ang salita ng Diyos. Kaya nga po, dito ano sabi? Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. Kaya pala, kapag ito ang ginagawa mo, minamahal mo ang iyong mga kaaway at tayo po, wala na po tayong kaaway. Hindi na po tayo yung nakikipag-away. Sila yung nakikipag-away sa atin. Sila yung, inaaway tayo. Pero tayo, bilang mga mananampalataya, wala na po tayong enemies. Ang enemy na lang po natin si Satanas. Kapag kayo ay meron pang kaaway, may problema niyan. Kung mahilig pa kayong makipag-away, may problema po yan. Pero ano po ang salita ng Diyos? Mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo sila. Silang nagpe-persecute sa iyo. Kahit na po yung sabihin sa iyo ng masama, Lord, sabi ng salita mo, mahalin ko po yung nagsasalita yung taong yun nagsasalita sa akin ng masama. Mahalin ko po siya. At idinadalangin ko po siya na makilala kanya.
para mabago yung kanyang pag-iisip. Hindi ba dapat ganun po yung mindset po natin? Ang isa pong tao na nakilala niya ang ating Panginoon at naghahari ang banal na Espiritu sa kanya, ang kanyang mind, ang kanyang iniisip ay yung mga makalangit na kaisipan. Kung ano yung makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Ano po ang sabi diyan? Verse 45, that you may be children of your Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and He sends rains on the righteous and the unrighteous. Yan po yung pag-ibig ng Diyos, unconditionally. Hindi po siya natatangi. Dito lang sa Calvary Temple, itong mga member lang sa Calvary Temple, Philippines Incorporated, kapag uulan, sa kanila lang. Ano po? Kapag aaraw, sa kanila lang yung sinag ng araw. Dito sa masasamang ito, yung mga hindi tiga Calvary, wala, hindi nila mararanasan yan. Pero ang Diyos, pantay-pantay po siya. Kaya pag umuulan po, masama man o mabuti yan, nararanasan po natin ang ulan at ang sikat ng araw. Unconditional po ang love ng ating Panginoon. Ano pa po ang sabi? If you love those who love you, what reward will you get? Kapag sabi po dyan, ang mahal mo lamang ay yung nagmamahal sa iyo, anong gantimpala ang mayroon ka o tatanggapin mo? Are you not even, sabi po, are not even the tax collector doing that? Kaya nga yung mga tax collector noon sa panahon ni Jesus hanggang ngayon, pikakasaman daw po. Kasi alam masanting gagawan. Ano pa po ang sabi dyan? And if you greet only your own people, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Paano po tayo magiging perfect? Kung magagawa po natin yung pong sinabi ni Jesus dito sa verse 44, love your enemies and pray for those who persecute you. Nagiging perfect ka. Sino po yung nag-struggle na pupunta po rito kanina? Mag-online na ako mga tayo. O munta ako. Pero nangibabaw po yung gusto mong maka-fellowship yung mga kapatid po natin ngayon. Ngayon, natalo mo yung laman mo. Perfect ka, narito ka ngayon, nagawa mo. Magiging perfect po tayo dito. Ano po, kung itong sinasabi ng verse 44, love your enemies and pray for those who persecute you. Magagawa ho ba natin? Magagawa po ba natin? Ano po? Gawin po natin, wag natin subukan. Dahil kung pinapaniwalaan po ninyo ang salita ng Diyos, dapat isinasa puso po ninyo yan. Isinasa puso po natin. Amen po ba? Dapat intentionally po yan eh. Intention po natin, Lord, gusto ko pong magawa kung paano kayo nagmahal ng unconditional. Hindi yung, iya mo kasi lulugod ka na ako, kaya iyan ang luguran ko. Denny, lamaran la kasi rin ni Alil pula. Ingkay, love unconditionally. Amen po ba? Naunawaan po ba natin, mga kapatid? Kasi kung hindi pa po natin naggagawa ito, hindi natin nakikita ito sa sarili natin, may question mark yan. Totoo bang mahal mo si Jesus? Totoo ba bang naranasan mo ang salvation? Kaya po dito makikita natin na ang ating Diyos, noon pa man, makasalanan pa lang tayo, minahal na niya po tayo. Namatay na po siya sa krus. Unconditional yan. Unconditionally po yan. Kaya nga po, dito meron po tayong kwento na pag-aaralan. Sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Pero bago po yan, para po lalo po nating maunawaan, gusto ko pong sa inyo, basahin sa inyo,
Para po hindi ako pabalik-balik. Basahin na lang po, sundan po ninyo ako. Yung Pariseo po, itong mga Pariseo na to, at saka itong mga Saduseo na to, at saka yung mga guro ng mga kautusan, lagi po nilang binabantayan si Jesus. Gumagawa po sila ng isang senaryo para matrap po nila si Jesus, para makondemn nila. Dito po sa Matthew chapter 22, verse 15. Basahin ko po sa inyo. Sundan na lang po ninyo ako. Then the Pharisees went out and laid plans to trap him in his word. They sent their disciples to him along with the Herodians. Teacher, sabi po nila, they said, we know you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance with the truth. You aren't swayed by men because you pay no attention to who they are. Tell us, then, what is your opinion? Is it right to pay taxes to Caesar or not? Ano po ang sagot ni Jesus? But Jesus, knowing their evil intent, sabi po dyan, said, you hypocrites, why are you trying to trap me? Show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this, and whose inscription? Caesar's. They replied, then he said to them, give to Caesar what is Caesar, and to God what is God. When they heard this, they were amazed, so they left him and went away. Ang ating Panginoon Jesus nung kapanahunan niya po, kaya hindi maka-score ang mga Pharisees at saka Sadduceos po. Pag sumagot po yan, parable. Yung mga kanya pong isinasagot. Kaya nga po, dito, ganyan po, kinuwento niya. Yung pangalawa naman po, yung mga Sadducees. Nagtanong naman po tungkol ito sa marriage, sa resurrection. Ang sabi po dyan, that same day, the Sadducees who say there is no resurrection. Ang mga Sadducees po, hindi sila naniniwala sa resurrection. Kaya ano po ang sabi nila? Came to him with a question. Teacher, they said, Moses told us that if a man dies without having children, his brother must marry the widow and have children for him. Now, there were 7 brothers. Ang tinutukoy niya po dito, merong isang lalaki, meron siyang kapatid, 7 po sila, 6 yung mga kapatid niya, meron tong asawa. Ngayon po, namatay yung itong lalaki. Pero hindi sila nagkaanak. Ano ang tradisyon nila? Yung susunod niyan, yun naman ang magiging asawa nitong babae. Pag hindi rin nagkaanak ito, hanggang doon sa ika-6 po, hindi pa nagkaanak. Ang tanong po ng mga Sadducees, sabi po diyan, finally the woman died, now then, at the resurrection, whose wife will she be of the 7, since all of them were married to her? Tinatrap nila si Jesus dito. Ano po ang sagot ni Jesus? You are in error, sabi po niya. Because you do not know the scripture or the power of God. At the resurrection, people will neither, sabi po, marry nor be given in marriage. They will be like the angels in heaven. Tayo po, kung sino man po yung asawa yung asawa ko po, yung inyong asawa, kapag namatay po tayo, kapag tayo po ay na-resurrect, o nandun na po tayo sa langit. Kung makikita mo yung asawa mo, hindi mo na po siya asawa. Nabasa po ninyo? Nakita po ninyo dyan? Ano po ang sabi? At the resurrection, people will neither marry nor be given in marriage. They will be like angels. Katulad na lang po tayo ng mga anghel na walang asawa. Ako po bisa kanita, libre na kayo. Never. Kaya nga po, ano po ang sabi niyan? But about the resurrection of the dead, have not yet read what God said to you. I am the God of Abraham. Tuloy na lang po ninyo. Kaya nga po, mga supalpal na. Nasusupalpal po yung mga Pariseo at saka yung mga Sadduceo. Dito po sa ating pag-aaral naman, ito naman po yung expert in the law. Lawyer yan. Balo na yung batas. Kaya po dito, sabi, ito po yung parable of the Good Samaritan. Nagtanong din siya, on one occasion, an expert in the law stood up to test Jesus. Sunod-sunod po yan, yung Pariseo, yung Sadduceo, pagkatapos itong expert in the law. Ano po ang sabi? Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? What is written in the law? Sabi po ng ating Diyos. He replied, how do you read it? Paano mo ba binabasa? Kayo po, paano ninyo binabasa kapag na-meditate po kayo ng salita ng Diyos, ng Bible?
Paano kayo nagbabasa? Ano po ang sabi? Ano po ang sabi diyan? He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbors as yourself. Iba po ang mga nagtuturo, ang sabi nila, hindi po natin kailanman magagawa na mamahalin po natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, buong kalakasan po natin ang Diyos. Hindi po natin pwedeng gawin yan. Ano po? Sa Old Testament po, para magawa po nila, dapat perfect po sila. Nagagawa po nila lahat yung mga kautusan. Pero dahil po dito sa New Testament po, magagawa po nating mahalin ang Diyos by His grace. Yan po yung tayo po ay nakikitaan kung paano po yung bunga ng salvation po natin, paano po nagre-reflect, paano po yung bunga ng isang tunay na mananampalataya. Ano ba yung nakikita ba sa atin yung love unconditionally? Yung nagmamahal ba tayo ng walang kondisyon? Isa po kasi yan. Kaya po dito, ano ang sabi pa? Love your neighbors as yourself. You have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. Lawyer niya. Buri na, pagtanggol niya pa yung sarili na. Nakita niya po naramdaman niya, may supalpal na Ano po? Pero gusto niya pang humirit. Kaya nga, ano sabi dito? Sabi ni Jesus, you have answered correctly, Jesus replied. Do this and you will live. But he wanted to justify himself. So he asked Jesus, and who is my neighbor? Sino naman yung aking kapitbahay? Sino naman yung neighbor ko? Sabi po niya. And in reply, Jesus said, a man was going down from Jerusalem to Jericho. Dito po, nagkwento na si Jesus. Sabi po niya, when he was attacked by robbers, meron pong isang tao, isang mama, papunta po siya sa Jericho. Ano po? Galing po siya ng Jerusalem, papunta po sa Jericho. Pagkatapos doon po sa dinadaanan niya, doon, siguro po sa panahon po nila, yun pong lugar na yun, no, yung daanan na yun, balita po na maraming mga snatcher at saka mga magnanakaw, holdupper. Ano po? Kaya ano po ang sabi? When he was attacked by robbers, they stripped him of his clothes, beat him, and went away, leaving him half dead. Binugbog po siya ng husto. Ano po? At iniwan po siyang half dead. Para akala nila patay na po. Ano po ang nangyari dito? Sabi diyan, meron na naman, ito po, dito natin makikita yung love unconditionally. Sa verse 31, a priest happened to be going down the same road, and when he saw the man, he passed by on the other side. Pangalawa, yung unang dumaan doon, ano po, ay isang pare. Saan po nagtatrabaho ang pare? Saan po? Sa templo. Ano po? Pagkatapos, ano ang susunod? Yung pangalawa, so too a Levite, when he came to the place and saw him, pass by on the other side. Levite. Ano rin po ba ang trabaho ng Levite? Saan sila nagtatrabaho? Sa templo, assistant po yan. Ano po? Pareho po silang nagtatrabaho sa templo. Pero ano po ang napansin ninyo? Lumisya po sila. Ano po? Nag-iba po sila ng daan para po maiwasan nila itong taong binugbog ni nakawan. Kaya nga po, doon po sa verse 33, but a Samaritan. Ang mga Samaritano po, ito yung mga tinatawag nila sa atin po yung half-breed. Ano po, ng kapanahunan ng Assyrian po, nung na-conquer po nila ang Israel po. Marami po silang ginawa. Si Haring Nebuchadnezzar, kinuha niya lahat yung mga matitipunong mga lalaki, dinala po sa Babylonia. Ito naman po sa Assyria naman po, dahil may natirang mga babae po dito, inasawa po nung mga hindi Hudyo. Kaya po yung kanilang mga anak, ito po yung tinatawag na mga half-half na Hudyo at half na ano po yan,
mga Samaritano. Kaya tinawag po silang Samaritano eh. Hindi po sila purong mga Hudyo. Ito po yung mga kinamumuhian ng mga purong Hudyo, itong mga Samaritano. Kaya nga po, ano ang nangyari? But a Samaritan, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. Tingnan po, yung kinamumuhian po ng mga Hudyo. Ito pa yung tumulong. Ito pa yung nagkaroon ng kahabagan dito sa taong hinold up at binugbog. Ano po, iniwan na mamatay na. He went to him and bandaged his wounds. Pinuntahan niya, nilapitan niya, at nilagyan niya ng bandage. Yung mga sugat po. Pouring on oil and wine. Ano po, may dala po siyang betadine. At saka siguro yung alcohol. Nilinis niya. Ano po, itong binugbog na ito, pagkatapos anong ginawa niya? Then he put the man on his own donkey. Inilagay niya po sa kanyang BMW, yung tricycle niya. Ano po? Tapos ano pa bang ginawa? Brought him to an inn and took care of him. Dinala niya po sa isang clinic, siguro po ito, clinic. Ano po? At inalagaan niya. The next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Ano po, itong 2 denarii po, ito po yung sahod noong kapanahunan po nila. Ano po, kaya nga 2, sahod po niya sa 2 araw. Ano po, yun ang ipinagkaloob niya po, ibinigay niya doon sa keeper, yung nangangalaga doon sa maliit na klinikang yon. At ano po ang sinabi niya? Look after him. Tingnan mo siya, no? Alagaan mo siya. Sabi po niya. And he said, and when I return, I will reimburse you for an extra expense you may have. Sabi niya. Ano po? Magtatrabaho muna ako. Siyempre, ala na yung pera eh. Ano po? Yung 2 araw na sahod niya, binigay na nga niya doon sa caretaker nung klinika. At saka pinaalaga niya. O sige, lakwang kepa muna eh. Iwan ko muna siya. Babalik ako. Sabi niya, magtatrabaho muna ako, tsaka babayaran kita. Ulit, sabi niya, kung ano man yung mga nagastos. 36, which of these 3 do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers? 37, the expert in the law replied, the one who had mercy on him. Jesus told him, go and do likewise. Yung 3 po, yung Pharisee, yung mga Saduseo, at saka itong expert of the law na ito. Ano po? Bakit hindi sila umangal? Bakit hindi sila kumontra? Doon sa sinabi ni Jesus sa kanila. Bakit po? Dahil totoo namang ginagawa nila. Kaya wala po silang reaction. Tamimi po sila. Alam nila yung sinabi, yung inkinuwento ni Jesus. Ano po, dito sa expert of the law na ito, ipinamumuhay kasi nila, ginagawa nila. Kinamumuhian nila yung mga kapwa po nila. Na ano. Kaya, ano po ang nangyari dito? Ano po? Kaya, dito makikita mo, itong Samaritano na ito, na kinamumuhian po ng mga Hudyo, siya po yung merong pag-ibig, pagmamahal. Ano po? Hindi siya naghintay na suklian pa siya. Hindi niya sinabi rito sa taong ito na kanyang tinulungan, oh, hoy, putang may kinayap na ka, kapag gumaling ka na, oh, tandaan mo itong mukha na to, no? Ako yung tumulong sa iyo, gumastos, bayaran mo na lang pag malakas ka na. Pag magaling ka na. Wala po siyang ginawang ganon. Kung hindi po, tinulungan niya ng lubusan. Ano po? Kaya nga po dito makikita natin, na itong pagtulong pala ng lubusan, unconditionally. Tandaan po ninyo, lagi ninyo naririnig sa akin, laging meron pong blessing yan. Laging may blessing po yan. Kaya nga po dito sa ating bahay-sambahan, naranasan po natin yan. Ano po? Lalo na dito po tatalakayan po natin dito sa pangalawa, yung love generously. Be like Christ in His love, therefore, love generously. Yung una po, unconditionally. Ano po? Makikita po natin dito kung paano po ipinakita ng ating Panginoong Jesus kung gaano siya ka-generous. Ano po?
Para po sa atin, ano ba ang ginawa niya? Hindi ba po namatay siya, napako siya sa krus ng Kalbaryo? Hindi ba lahat po yung dugo na tumulo sa kanya, ang sabi po ng salita ng Diyos, ay pwede po tayo pong linisin, patawarin, burahin yung mga kasalanan po natin. Hindi po sinabi ng ating Panginoon, o sige, may pako na ako mo rin kening krusay ni, makanya na painggawan tamo ne. Uling, dahil mahal ko kayo, unconditionally, at generous na ako man eh. O sige, ito munang kalahati ng patak ng dugo ko, ito na muna yung para sa inyo, no? Sa susunod, ito namang kalahati. Ano po? Pero ano po ang ginawa ng ating Panginoong Yesus? Hindi ba pinagkaloob niya ng buong buo? Generous. Ang Diyos Ama, pinagkaloob niya ang bugtong niyang anak. Ano po? Buong buo, alayang tinagan, ingkay na po. Kaya nga po dito makikita natin yung pagkapako po niya dyan sa krus na yan. Ano po? Yan po ay para sa ating mga kasalanan. Tuwing nakikita po natin ang krus na yan, dapat ang simbolo po niyan yung unconditional love ng Diyos, ni Jesus sa atin. Pero etamo po kukuskusken. Nepo. Etamo po sisiklodken. Nepo. Yan ay simbolo po. Dapat pag nakikita natin yan, yung pagmamahal nga ni Jesus ang nadadama po natin na ano. Pero wag ako po kukuskus na po. Kay ba't tamo make service, ako kukuskus ken. Magbantay ako ken. Po, ating mutake kayo ken. Ingkay na. Pero dito po makikita natin, ano po, yung paano po tayo pinatawad ng Diyos, binigyan ng bagong buhay po, at pinagkilingkuran tayo selflessly ng ating Panginoong Yesus. At hindi pa po yan yung nakatanggap po natin eh. Pinagkaloob niya pa yung banal na Espiritu po sa atin. Hindi ho ba generous ang ating Diyos? At yung Romans chapter 5 verse 8, while, sabi po, we were still sinners, Christ died for us. Namatay na po si Kristo para sa atin. Wala pa po yung mga ninuno natin. Noon pa man namatay na po si Kristo para sa atin. Ganyan po ka-generous ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po dito sa Luke chapter 10 verse 35, but a Samaritan, ulitin ko po, as he traveled, came where the man was, and when he saw him, he took pity on him. He went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. Then he put the man on his own donkey, brought him to an inn, and took care of him. Then the next day, he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Nung kapanahunan po, nung lockdown, yung pandemic po, ang church po natin, wala pong ganitong service. Ano po? Nakasara po lahat kasi binabantayan po tayo. Ano po? Pero alam po ninyo, tayo po ay tumulong, nagbigay po ng ayuda sa member po natin, ano po, at yung mga hindi natin member, at yung mga ibang tao na hindi natin kakilala po. Meron po lumapit sa akin, ito po nakilala ko lang, ano po, bago mag-lockdown po, sa 174, isa po siyang pastor. Pero hindi po siya under sa organization po natin. Tinawagan niya ako, Pastor, pwede ko pong manyad sahop kaya kayo. Sabi niya. Nano pong sahop ako? Kasi po ala kong abi, ako makapagkay ka rening member ko. Ano po? Sinabi ko po sa ating kapulungan, ano po, alam po ninyo, isang sako lang ang hinihingi niya. Pero nagbigay po tayo 3 sako po. Ano? Kaya itong pastor na ito po, nung makita niya kami, ano po, sa isang fellowship po, ang lakas ng boses niya. Reni, dening pastor Reni, Renkeng Calvaring Reni, sinopandako. Sabi niya po, niyang kapanauna na ning kahit talagang masigan po, may ngalati ko. Kay, Pastor, glory to God po, ginupoy tayo ako kaya kaya na po. Aliya na, ginamit na ko, talaga po, pagmaragul na, kaya na. Pero tayo po kaya kayong organization. Kaya na. Love unconditionally, love generously. Ginawa po natin yan.
Meron pa rin pong pagkakataon nung kami po ng mission team, sila Pastor June, sila Sister Nelia, sila Brother Renan, at saka po Jeffrey, lumalabas po kami. Nagbibigay po ng mga ayuda, mga pagkain po. Basta po may dinaanan po kami, lalo na dito sa Friendship, meron pong ginagawang bagong building dyan. Nakulong po yung mga nagtatrabaho dyan. Gusto nilang umuwi, hindi sila makauwi, wala silang pagkain. Nakita namin po yan. Nilapitan namin, binigyan din po namin ng mga yung pinamimigay po nating mga nakasupot na kumpleto po yan. Ginawa, amandami po natin tinulungan, may foreigner pa po. Banda po rito sa Doña Leoncia, kundi pa ako, Trinidad po yan. Palabas na po kami, hinabol niya kami, hinarang kami. Humihingi po siya ng tulong dahil hindi nga siya makalabas, hindi siya makapag-withdraw, wala siyang pera, wala na siya makakain. Humingi siya ng tulong, pinagkalooban din po natin, binigyan din po natin. Nung kapanahunan po yon, wala po tayong pumapasok na mga tithes and offering. Pero alam po ninyo, glory to God, yung mga kapatid po natin, na kumikita po yan. Hindi po sila huminto. Makikita po dyan, dumadaan po sila, kami po nila Pastor John, naghihintay lang po kami dyan. Meron yung box natin na isa dyan, nakalock po yan. Dinadala po nila yung mga tithes and offering po nila. Kung hindi po sila madadala, tinatawagan kami naman nila Pastor John, pupuntahan po namin, kami po yung grab. Kami po yung kukuha. Makikita natin kung gaano po katapat ang Diyos doon sa mga tao po na naging generous. At ito pong bahay-sambahan po natin. Bakit ganito po ang itsura nito? Dahil sa pagpapala ng Diyos. Dahil tayo po ay sumunod po sa pinagagawa po ng ating Panginoon. Panahon din po ng lockdown. Yung 20, 21, 22, nabili po natin ang mga lote na yan. 3 po yan, hindi po basta-basta ang halaga ng yan. At ito po, nakikita ninyo itong building na nandito po sa harapan natin, na pinatatayo rin po ng Diyos yan. At ang Diyos ang magkukumpleto niyan. Pinagkaloob na niya po ang lahat. Bakit meron tayong ng ganyan? Dahil po ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos. Yung standard po ng Diyos, hindi po natin kinompromise. Pag sinabing compromise, ibinaba mo yung standard ng Diyos. Dapat hindi po natin ibinababa, hindi natin kino-compromise ang salita ng Diyos kung ano ang kanyang kautusan. Yun ang ating susundin. Amen po. At alam ko rin po, at tayong lahat nananampalataya na itong lote dito na dating Caltex, ito po ay pinagkaloob na rin ng Diyos sa atin. Marami pa pong himala ang ipakikita ay pararanas ng Diyos sa atin kung hindi pa siya darating. Ganyan po ang nangyayari dito sa bahay-sambahan. We love unconditionally. We give po generously. We love generously. Marami pa po. Kaya nga po, meron din pong pastor tayo. Sabi nga po ni Pastor Manny, kung narinig po niyo yung kanyang mga message kahapon at saka kaninang umaga, mayroong pastor na nagsasalita po sa isang funeral service. Lahat negative po ang kanyang sinabi patungkol sa Calvary Temple sa pastor, lalo na kay Pastor Manny. Pero nung malaman niya na nandun pala si Pastor Manny, kinabukasan, pumunta po siya dito, umiiyak, humihingi po siya ng sorry. Alam po ninyo yon, nagkasakit po. Sinuportahan po natin yan. Talagang ginastusan po natin. Kaya sabi po namin ni Pastor John, kay Pastor Manny, Pastor, hanggang kapilante, sopan inintaw ngay ni. Sadsad tane koy, sabi niya po. Isadsad tane. Alam po niyo, kayong lahat, kasama kayo doon. Paano natin tinulungan itong pastor na ito? Hanggang pong mamatay yan. Hanggang libingan. Sidsad tayo po. Ingkay. Meron din po tayong member dito. Kilala po ninyo si Lisel, yung babae pong nagda-dialysis. Yung pong, dati ganyan siya. Tapos sa dialysis, lumiit. Namatay na po yan 2 months ago. Dahil nga po, wala siyang pamilya. Meron siyang pamilya, pero hindi po siya tinutulungan. Ipinagkatiwala po siya kay Pastor Manny. Natural, yun pong itinutulong ni Pastor Manny dito kay Lisel, hindi po sapat. Kaya nga, inano niya sa mission na yan, natulungan din po natin.
tinulungan po natin, sidsantaya mo rin po hanggang Metea. Ano po? Bakit natin nararanasan ngayon yung ganitong sitwasyon po natin? Bakit tayo pinagpapala ng Diyos? Bakit po? Sa Luke chapter 6 verse 34-35, and if you lend to those from whom you expect repayment, what credit is that to you? Kung ikaw raw ay nagpahiram, wag ka nang mag-expect na babayaran ka. Oreng mandam, po gagawan kainin Dahilan, pareha ko mamayad utang. Mamayad kayo. Kasi born again kayo Nung nano'y tangin utang nyo, bayaran nyo lang. Amen. Pasakit yata. Mamayad kayo. Po, ingkay na. Ano po ang sabi diyan? And if you lend to those whom you expect repayment, what credit is that to you? Nabigay din po ng ilustrasyon ni Pastor Manny. Meron tayo pong member dito, makwal tayo, at niyang pera. Matuwane po. Sabi na, nilapitan niya po si Pastor Manny. Pastor, sabi niya, nakokonsensya po ako na tuwing may lalapit po sa ating mga kapatiran, humihiram po sila. Tama po ba yung sabihin kung wala akong pera? Pero may pera naman po ako. Kasi po, Rening, lalapit ka na ako. 200, 300,000, almost 1 million na ang utang, wala pang nagbabayad. Tama lang po ba yung sabihin kung wala na akong pera? Hindi po. Usto. Ano ang sabi ni Pastor Manny? Binigyan niya po ng dapat gawin nitong kapatid natin. Ang sabihin po ninyo, wala kayong budget para sa utang. Di ba? Kayo po, nagbabudget ba kayo para sa utang? Babudget kayo, binigay yung sumahod ka. Ito para sa kuryente, para sa tubig, para sa renta, para sa cellphone, para sa grocery, para sa utang. Meron ho bang ganyan? Wala, di ba? Kaya ngayon, kapag may lumapit po sa iyo na nangungutang, wala. Sister, brother, ala akong budget, keng makanyan. Keng utang. Kung mihiram po siya ng 1,000, ay ning 500. Kaya kani yan, mo na babayaran. Ganyan na lang po. Kasi kung sinabi mo, ay ning 500, kapilan may bayaran, bayaran keng Domingo. Dumating yung linggo, hindi nagbayad, masama ka ngayon ang loob mo. Intawo ngayon pila ng beses sinabi ka na akong mamayad, mamayad. Ngayon, sino nabibigatan na naman? Ikaw. Kaya sabihin naman po natin kaagad, ala akong budget kanyan, ay pitnata na mo. Kung ano po yung pera. Ako po ginawa ko rin yan. Noon pong itinuro sa amin ni Pastor Manny yan. Kaya nga pag may lumalapit po, ay ning pera ko, bakit kayo po yung pitaka ko? Po, 500, o kaya 1,000 niya mo. Ay pitnata na mo. Kung meron kang 100, ay 50, pitnaka to. O kaya kung talagang kinokombik ka ng Holy Spirit, bigyan mo na yung 100. Sigurado po yan. Kapag ginawa natin yan, meron naman pong kapalit sigurado. May blessing po yan. Yung mga nagiging generous po, alam nila kung ano itong pinag-uusapan natin ito. Yung mga hindi pa generous, nasain po ninyo. Na kung ano po yung itinuturo ng Bible, kung ano po yung standard ng Bible, sundin po ninyo. Sigurado po, mararanasan din po ninyo ang blessing ng ating Panginoon. Kaya nga po dito makikita natin, na yung pagbibigay po ng generously, yung love, yung pag-ibig, yung pagmamahal, na generous po, sa ating kapwa, lagi pong meron yan ka-blessing po. Let's love our neighbors with the same generous heart that Christ showed us. Giving freely, serving selflessly, and forgiving abundantly. Saan tingnan ni Tantalwin? Forgiving abundantly. Dapat pag nagpatawad po tayo, lubos-lubusan po yan. Hindi po, sige, patawaran ka, nakapangin Tapang kapit na, laweng ko ba nung talagang tutong magsisi na ka?
Ang Diyos po, nung tayo po ay lumapit sa Kanya, hindi niya po ginawa yan. Pagkalapit natin, Lord, manyad ko pong kapatawaran. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Burado lahat yan. Hindi na niya po inisa-isa sa ating harapan. Binura niya lahat. Wala na po siyang naalala. Dapat ganun po tayo. Pati po sa pagbibigay. Ano po? Yung pagbibigay po, napakasarap po na nagbibigay na nanggagaling sa puso. Kaya mamaya po pag nagbigay kayo, dapat generously. Ano po? Amen po ba? Dapat yung bang pagtatayo na po tayo, maglalakad na tayo, papunta na tayo dito. Yung bang hawak-hawak mo yung ipagkakaloob mo sa ating Panginoon. Lord, salamat, 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 salamat po, Ginoo. Yung bang hindi ka nang hihinayang, walang panghihinayang, ano po, sayang ini, makaragdagya pa mo kay salwan ko bukas. Dapat hindi na ganun yung isip natin po. Dapat talagang may pagmamahal, yung generously. Yung ating pagbibigay sa ating Panginoon. Dahil siya, pinagkaloob niya yung bugtong niyang anak sa atin. Ano po, hindi niya inunti-unti. Buo. Amen po ba? Lastly, be like Christ in His love, therefore, love willingly. Love willingly. Ano po? Yung una, unconditionally. Pangalawa, generously. Ito pong pangatlo, willingly. Yung hindi ka napipilitan. Ang sarap po na nagmamahal na hindi ka napipilitan. Masaya ka, kini, po. Kahit na po ano ang itsura, ano po yung kalagayan, ano po, ng ating kapatid na yan, o kung sino man po yan, dapat mahalin po natin yan. Ng buong puso po natin. Alam po ninyo, meron pong pagkakataon, kapag umuwi kami dito sa Pulumbulo, doon po sa intersection, meron pong isang mama doon, lalaki po. Pag nag-stoplight na po, yung mga papunta na doon sa Pulumbulo, tatayo na yan, nandun sa may tindahan. Pagkatapos pupunta po yan sa mga sasakyan. Ilang beses ko na rin pong binigyan yan. Pagkatapos, nung minsan po, kasama ko ang misis ko, papunta pa lang pala ako, hindi ko po siya binigyan. Ang sabi ng Holy Spirit, may nagtitinda ng pandesal doon sa kanto, kung liliko ka na papunta sa inyo, ibili mo siya diyan. Pagbalik mo. Ginawa ko po yun. Sabi ng laman ko, mo nagagawan. Nabahalo ka niya, lagpasan mo niya mo. Pero malakas po yung conviction kung paano po yung pinagagawa ng banal na Espiritu. Pagkatas, ginawa ko po yun, willingly. Bumili po ako ng tinapay. Bumili po ako ng 50 pesos na tinapay. Pagkatapos doon, sabi ko, Lord, sana po, pagdating namin doon sa kanto, pagkatapos, naka-stop po, go kaming pabalik, naka-stop po yung mga sasakyan, para makapag-buwelta ako. Siyempre, mag-u-turn po ako, hanapin ko yung, doon sa kanto yung po. Pagkatapos po, kung ano yung panalangin ko, yun po yung nangyari. Nakalipat po ako, naka-stop. Walang sasakyan. At saka walang sasakyan na parating po dito na papuntang Pulumbulo. Na U-turn ko po yung sasakyan. Tinawag ko po siya, Boss Kenny. Boss pa yung inaus ko eh. Boss Kenny. Lumapit po siya. Hindi tinapay ako. Mangangka. Hingkahin. Alam po ninyo, kapag merong inuutos ang Diyos, at ito po yung merong pagmamahal na kusa po, na gagawin mo yung hindi ka napipilitan, ang sarap sa pakiramdam po. Sabi nga ng mga iba, itang bala mo susulag po ka kayong banwa, kayong alapaap. Putang agagawa mo, itang pagawa na ng Ginoo kaya ka. Ito pong love willingly, ang sarap po nito kapag ginagawa po natin talaga na taos puso po natin ginagawa ito. Kaya dito po ito mong ginawa ng Good Samaritan na ito, talagang galing sa puso niya yon. Unconditionally, generously, at willingly. Paano yung willingly po dito? Hindi ba bumalik pa siya, nagtrabaho pa siya? Para kumita siya, tapos binalikan niya? Inasikaso niya pa iyan? Yung pong binugbog? Kaya nga doon sa Luke 10:31, balikan po natin,
to 33, sabi niya po dyan, by chance a priest came along, but when he saw the man lying there, he crossed to the other side of the road and passed him by. A temple assistant walked over and looked at him lying there, but he also passed by on the other side. Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him. Yung kayang mga nagpapalimos po na nadadaan natin, yung mga kapatid po nating mga kulot. Kapag nakikita po kaya natin dyan sa mga intersection na yan, ano kaya yung laman ng puso po natin? Di-despise tala po. Pangasikan da katawan din. Ito naman magobra. May manipa naman kining kapatagan para mo magpalimos. Sino po yung nung hindi pa na born again, ganito yung kaisipan? Lord, salamat po, ala. O lalo nang yun may born again tamo, ne po, ala na ne. Yung kahabagan po, paano yun? Ako po ngayon, talagang pag nakikita ko, Lord, gamitan mo na ako. Kaya itong mama na ito, Lord, makananong kaya nga so panini. Lord, makananong kaya ako. Kasi, butang lumakay, ana, tatagalan yung oras 30 seconds siya mo ito Paano kaya yung puso po natin? May compassion din po ba? Yun na lang mga parking boy. Kumain ka sa McDo, sa Jollibee, sa KFC, sa BK, Burger King. Ginastos kang 500. Pagkatapos itong parking boy na ito, payatrasan na. Pagka-atras mo, tinignan mo lang siya, sumibat ka na. Ginastos kang 500. Itang 20 pesos, titipiran mi. May buringdinan. Dapat po, iba na talaga yung pag-iisip po natin, yung mind po natin, yung puso po natin. Iba na. Ito po yung itinuturo sa atin. Ito po kasi yung standard na dapat nating sundin o ipamuhay po. Para po tayo ay maging katulad kamukha ni Kristo. Hindi po yung nakikita natin sa larawan na mahaba yung buhok, may bigote po tayo, nakaputi po tayo. Hindi po yung gano'n ang maging katulad ni Kristo. Ang sinasabi po dito, ang tinuturo sa atin, yung bunga ng kaligtasan na nasa sa iyo. Kung paano ka binago ni Kristo. Kung paano yung pag-ibig ni Kristo ay nagre-reflect ngayon sa iyo. Ipinamumuhay mo, nagagawa mo, na itong taong hindi mo ayaw mo siya noon, ngayon, mahal na mahal mo siya. Bro, kinina, kiss da na ka. Kaulan da na ka. Balo mo. Aliwaya talaga yung lugod na ninggino. Nagawa na ho ba ninyo yun? At manggigil ka pa. Gay na po. Ang sarap po talaga na magmahal. Yung mga hindi po natin dati na ayaw po natin. Pero pag nagawa po natin yan, yung una lang naman ang mahirap . At magagawa mo yan dahil ang banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Dahil yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ko nga po, habang pinag-aaralan ko, ang lahat ng ito, alam po ninyo, dapat intentionally sila. Dapat talagang nanasain mo at hihingin mo sa ating Panginoon yung empowerment ng banal na Espiritu para magawa mo yan. Marami na pong gumawa sa atin dito. Mga pinag-aral po natin. Salamat sa Diyos. Kahit na hindi po tayo, balo yun .
Ano po? Pero kapag nakikita po natin sila, hindi na po yung laman ang nangingibabaw kung hindi po yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga ni Pastor John at lang ang kayong mga santing akabilyan. Hingkay. Salamat sa Diyos. Ginamit niya tayo para itong mga kapatid nating ito, mapunta po sila doon sa kalagayan na yun. Sana bago dumating ang Diyos, makita naman nila yung kabutihan ng Diyos sa kanila. Makita naman nila, hindi po natin pinasusuklian ng utang na loob. Makita nila kung sino yung ginamit na instrumento ng Diyos sa kanila kung bakit nandun sila ngayon. Dapat marunong din po tayong tumanaw. Alam natin. Kaya nga po itong pag-ibig na willingly na ito, ang sarap sa pakiramdam po. Baka po niya. Baka ating yung paggawain Ginoo. Tandaan niyo po rin kaya katamang pinag-aralan. Po, unconditionally love, ano po? Generously, love. Yan. Baka mamaya, meron ng pagsubok, meron ng exam. Dapat po kasi lahat ng mga pinag-aaralan po natin, naiimbak po yan sa puso po natin. Nakaukit yan, parang kahadiero. Po, na kapag gumagawa ang kaaway, bubuksan mo yan, bubunot ka ngayon. Ito yung sinasabi na salita ng Diyos. Dapat, itong kaaway ko na ito, wala na pala tayong kaaway, itong nag-aaway sa akin na ito, mahalin ko siya. Unconditionally. Lalong-lalo na niyan, yung sa loob ng tahanan natin, ninyo. Po. Nung ating pang makipateke kayo, po. Yan. Ay, hindi pa rin pinag-aralan, Talagang agad-agad, malilyari yun. Matitest na po tayo dyan. Ano po? Be like Christ in His love. Ano po? Kaya nga, sa 1 John chapter 3, verse 16, 18, this is how we know what is love. Ano po? Ninyo, basahin ninyo at saka po unawain ninyo. This is how we know what is love. Ano daw po yung pag-ibig? Jesus Christ laid down His life for us. That is what is love is. Ano po? And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. At dapat din daw tayo, ilaan din daw po natin ang ating mga buhay para sa ating mga kapatid. Paano? Katulad mo ng ginawa ni Kristo, magpapako rin po tayo sa krus. Paano? Nandyan po sa 17 ang kasagutan. Ang sabi po dyan, if anyone has material possessions and sees a brother or sisters in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Kung meron man, sabi po, if anyone, kung meron man dito, o kaya dito na lang sa Calvary Temple, tayo dito, ngayon. Meron kang material na possessions. At nakita mo yung kapatid natin, sabi po na nangangailangan, pero hindi ka naman naawa sa kanya. Hindi ka nahabag sa kanya. Paano kaya yung pag-ibig ng Diyos na nasa sa iyo? Nasa sa iyo ba yung pag-ibig ng Diyos? Ginagawa ko lang ng pong personal. Ano ang sabi ng 18? Dear children, let us not love with words or speech, but with action and truth. Mga kapatid, let us not love with words. Huwag lang po tayong magmahal sa pamamagitan ng salita. Ano ang sabi dyan? Or speech, sabi, but with action. Dapat magmahal po tayo, hindi lang sa salita, kung hindi merong gawa. And in truth. At sa katotohanan. Ano ba ang sabi sa 17? If anyone has material possessions, lahat naman po tayo, meron tayong mga material possessions. Meron naman po tayong pera, di ba? Meron naman tayong bigas. Tama po ba? And sees a brother or sister in need.
Nangangailangan siya, pumunta siya sa, brother, ala akong abiyas kasi, ala akong apapakan ka rin ng anak ko. O kaya, pwedeng manyad na ako mong panyaling abiyas. Ay, saguli mo, brother, uling Kristiyano kayo. Mag-pray ka pa. Pinag-pray mo nga siya. O sige, sabihin natin, sinyerean mo pa siya ng salita ng Diyos. At pagkatapos, okay ta na kanya, brother, muli na ka. Sa palagay po ninyo, maniniwala yung tao na pinag-pray mo at saka sinyeran mo ng Word of God? Na yun ba yung pagmamahal? Kung nilapatan mo pa, ay niing kay ing adwandalan. O kaya ay ni limandalan. Ay ito yung 500. Bili ka ng bigas, bumili ka ng ulam ninyo. Ano ang palagay ninyo? Nagawa mo ba yung standard ng Diyos? Ayon dito po sa pinag-aaralan sa 1 John chapter 3 verse 16, 18, nagawa ho ba natin? Nagawa po natin. Nagawa mo. Kung yun ang ginawa mo, ano po? Kaya nga, dito makikita po kung paano yung pag-ibig ng Diyos. Paano makikita sa atin yung pag-ibig ni Kristo. Noon, puro lang tayo salita. Ngayon, tunay na nga tayong na-born again. Tunay na talagang nabago yung ating kaisipan. Alam po ninyo, para mabago itong kaisipan na ito, palagi po tayong dapat nag-aaral, nagmumuni-muni, nagme-meditate ng salita ng Diyos. Ang mga spiritual na bagay na yan, hindi mo kailanman mauunawaan, maintindihan. Sabi ng salita ng Diyos, mauunawaan mo, madidiscern mo lang ang mga spiritual na bagay sa, espiritu. Sa mga spiritual. Sa salita ng Diyos. Kaya nga po, lagi namin kayong ini-encourage. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso't kaluluwa, kaisipan, at ng lakas mo. Naan. Para itong pinag-aaralan po natin na ito pong be like Christ in His love, magmamanifest po sa ating buhay. Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrated His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Hindi pa man po tayo isinilang, wala pa po tayo sa mundong ito. Ano po ang sabi dyan? Ipinakita, dinemonstrate na po ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Namatay po siya para sa atin. Ngayon po, itong pinag-aaralan natin, yung love unconditionally, love generously, love willingly. Pastor, paano po kung yung ang taong tinutulungan natin ay ganito siya? Alam po ninyo, noong pong inano ni Pastor Manny yan, habang kami po ay nagsisiyo ng council, na-share niya po yan. Pagkatapos si Pastor Joshua po, nasabi niya po na, Pastor, sabi niya, hindi naman po ang tao ang nagbibigay ng ng standard. Kung hindi ang Diyos. Kaya nga po basahin natin, pwede po tayong kahit na po 10 minutes pa. Po, ating kayong puntalan, ating condate. Ala naman, po. Sa 1 Timothy po, chapter 5, verse 2 hanggang 16 po, pwede po natin yan. Ang sabi po dyan sa verse 2, older women as mothers and younger women as sisters with absolute purity, give proper recognition to those widows who are really in need. Dapat po, ma-recognize po natin kung sino talaga yung nangangailangan. Yan po yung standard ng Diyos. Sa verse 4, but if a widow has children or grandchildren, they should learn first of all to put their religion into practice by caring for their own family and so repaying their parents and grandparents, for this is pleasing to God. Ano po ang sabi? Kung itong mga widow na ito, meron silang mga anak, meron silang mga apo, ano ang dapat gawin ng mga ito? Sila po yung mag-aalaga, mag-aaruga, magtutulong,
sa kanilang mga pamilya. Ano po? So repaying their parents. Kaya nga po, tama lang yung ginagawa natin na tayong mga anak, inaaruga pa natin yung ating mga kanya-kanyang mga magulang. Hindi po pinauutang na loob yan. Responsibilidad po natin yan. Hindi po natin sila dadalhin doon sa yung home for the aged. Dapat tayo. Kaya po, yan po yung sinasabi, for this is pleasing to God. Verse 5 po, ano po ang sabi diyan? The widow who is really in need and left all alone puts her hope in God and continues night and day to pray and to ask God for help. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Dito po meron po tayong kapatid po dito, si Nanay Mary. Widow na po yan. Wala na rin, patay na po yung anak niya, wala na rin po siyang asawa. Pero po natin yan, tinutulungan din po natin. Ito po makikita mo kahit na siya pong mag-isa. Pumupunta. Alam ko po, mahigit ng 80 si Nanay Mary. Na makikita mo po na active pa siya sa CEO o sa mga gawain pong ganito. Active pa po. Ito po yung sinasabi dito ng verse 5 ng 1 Timothy chapter 5. But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives. Verse 6 po. Verse 7. Give the people this instruction so that no one may be open to blame. Ano ang sabi? Give the people. Ipagkaloob mo sa mga tao, sabihin mo sa mga tao, ituro mo sa mga tao. Sabi po ni Paul kay Timothy, itong instruction na ito, so that no one may be open to blame, para wala pong masisi. Anyone who does not provide for their relatives, dapat ituro sa inyo yung instruction. Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever. Malinaw po sa atin? Give the people this instruction. Sabihin ninyo, ituro mo, Timothy, sa mga tao. Ituro ninyo, mga pastor sa Calvary Temple. Itong instruction na ito, para, sabi diyan, wala nang mabiblame pa. Anyone who does not provide for their relatives, and especially for their own household, has denied the faith and is worse than an unbeliever. Higit ka pa sa mga hindi mananampalataya kapag ito ay hindi mo ginawa. Susunod po. Verse 9. No widow may be put on the list of widows. No widow may be put on the list of widows unless she is over 60. Tingnan po niya. Dapat nasa listahan po yung mga 60 lamang na mga widow. Has been faithful, tapat siya to her husband, tapat po siya sa kanyang husband, and is well known for her good deeds, such as bringing up children. Siya ay balita po, kilala siya sa mabubuting gawa. Kung paano niya pinalaki yung kanyang mga anak, showing hospitality, washing the feet of the Lord's people, helping those in trouble, and devoting herself to all kinds of good deeds. Susunod po. Verse 11. As for younger widows, do not put them on such a list. Huwag ninyo silang ilagay sa listahan. Bakit? For when their sensual desire overcome their dedication to Christ, they want to marry. Thus, they bring judgment on themselves because they have broken their first pledge. Susunod pong verse. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. Magiging marites po sila. Itong mga young widow na ito. Kaya dapat itong mga young widow na ito, magtrabaho pa kayo. Dahil malakas pa kayo. Hindi po katulad ng mga matatanda na. Kaya yun lang ang dapat tulungan eh. Ang sabi dyan, and not only do they become idlers, but also busybodies who talk nonsense, saying things they ought not to. Susunod pong verse. So I counsel the younger widows to marry, to have children, to manage their homes, and to give the enemy no opportunity for slander. Some have in fact already turned away to follow
Satan. Last verse po. If any woman who is a believer has widows in her care, she should continue to help them and not to let the church be burdened with them, so that the church can help those widows who are really in need. Ano po ang sabi? If any woman who is a believer, kung sino man po sa inyo, widow kayo, ano po, meron kayong babae kayo, meron kayong tinutulungan na balok, ano po, ipagpatuloy po ninyo yung pagtulong. Huwag na po ninyo, sabi dyan, and not let the church be burdened. Huwag na po ninyong dadalhin pa sa church para po yung matulungan pa siya. Ano? Kung kaya po ninyong tulungan, isadsad yun eh. Yan po yung ibig sabihin yan. Para po hindi maging pabigat o burden ng church, para po yung dapat itulong sa kanya, maitutulong pa sa iba. Naunawaan po natin. Malinoy po. Ano po? Kaya ito po yung standard ng Diyos sa pagtulong po. Kaya po, dapat tayo po, pag tumulong po tayo, kung kaya pa ninyong tumulong, kaya po ninyong isadsad yan, isadsad po ninyo yung tinutulungan ninyo. Bakit? Sigurado po yan, meron niyang gantimpala sa ating Panginoon. Meron pong gantimpala lahat po ng ating ginagawa kapag nasisiyahan po ang Diyos sa atin. Kaya nga, love like Christ. Unconditionally, generously, willingly, reflecting His heart in all we do. Amen po ba? Nauunawaan ba natin ngayon kung ano po yung maging kahawig, katulad po ni Kristo sa kanyang pagmamahal? Ano po? Love unconditionally, love generously, love willingly. Amen po ba? Sino po ngayon sa gabing ito na naging malinaw sa kanyang kaisipan kung ano ang pag-ibig na nagmumula po sa Diyos? Kung ano po yung dapat nating gawin at kung paano po makita ng mga unbelievers sa atin ang tunay na pag-ibig na nagmumula po sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Magmuni-muni